Lagot kay Kume ang lahat ng mga taong sangkot sa verbal altercation pagkatapos ng Game 2. Marami ang nakasaksi ng asawa daw ni Mo at Calvin Abueva ay nagkakapikunan kasi parang inaasar daw ni Mo at ng asawa nito ang asawa ni Calvin at mismo si Calvin. Yung pikon, napipikon din pala. Kaya naman si Calvin pati si Mo at ang mga asawa nila lagot lahat kay Kume dahil paparusahan nila ito. SMB, baka mag-champion na raw ito at mukhang nagkatotoo na nga yung sinasabi ko dati na baka masweep itong Magnolia sa series na to. Isang bala na lang at tapos na yan. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Totoo ba itong sinasabi nila na benta daw si Calvin kasi parang wala sa focus ang laro niya? Siya pa naman ang inatasan na bantayan si Benny Boatwright. Dadagain rin pala. Marami ang nakapansin na tuwing pinapaupo si Calvin, nakakahabol ang Magnolia ng paunti-unti. Bakit ganon? Sa palagay ko, kahit nung hindi pa nagsisimula ang Game 2, parang may nangyayari ng asaran sa likod nito. Kaya si Calvin, para mas gusto nalang gumante kaysa umiscore. Yan kasi ang mahirap sa mga namimikon. Kapag pinipikon, napipikon din. Kapag nagsimula ng uminit ang ulo ni Calvin, talagang wala na siya sa focus maglaro. Paanong nadamay ang mga asawa nila? Base sa akin narinig, parang may umaasar daw sa asawa ni Mo na parang asawa ni Calvin atang tinutukoy. Nagkataon na natalo ang Magnolia kaya yun, pagkatapos ng game gumanti ang asawa ni Mo. So si Calvin din at si Mo, natural mag-aalsa kasi yung mga asawa nilang nasasangkot. At dahil medyo lumalala ang gulo, insert na ito si Kume at mananagot nga silang lahat base sa posibleng kaparusahan nila. Si Calvin at si Mo pababayarin at yung mga asawa nila hindi muna pwedeng makapasok sa next game para iwas na rin sa gulo. Ano bang nangyayari dito? At anong nakain ng mga asawang to na pati sila sumasawsaw na rin? Sa nakikita ko dito kay Calvin, tama nga sinabi nyo na napipikon lang siya kasi nga natalo. Mahirap kumalma kapag natatalo ka, diba? Posible din na bukas ipapatawag silang lahat ni Kume para makunan ang bawat panig. Dahil nga sa nangyari, may mga nakapagsabi na bakit pa pinabalik si Calvin sa PBA, gayong bumabalik na yung dati niya ugali. At dahil nasa poder siya ng SMC, kaya mahirap kalabanin at mahirap maparusahan ni Kume. Naniniwala rin ba kayo mga kuys na si Calvin ay bumabalik na sa dating pagiging siga at puro bardagulan lang alam? Sana naman kumalma na si Calvin kasi kapag hindi, baka hindi mo na siya ipapasok sa Game 3. Kapag nagkataon mas magiging malala ang sitwasyon ng Magnolia. Pero kapag mainit pa rin ang ulo niya, hindi makakatulong yan. Makakadagdag lang yan sa sakit ng ulo at ma-foul trouble pa agad. Ito namang si Mo, hindi ko pa talaga alam ang buong panig niya, pati kay Calvin. Abangan na lang natin ang mga mangyayari kapag pinatawag na silang lahat. Tara, next update tayo. Ang dami nagsasabi na champion na raw ang SMB, walang duda. Aba, huwag kayong magagalit ha. Base sa pinapakita ng SMB ngayon na sobrang nag-ahalimaw, mukhang magkatotoo na ang SMB talagang magsi-champion ngayong conference. Mukhang halata naman Ganito yan. Hindi ko naman minamalit ang coaching skills ni Coach Gallen. Parang hindi naman sa coaching nang galing yung lakas ng SMB ngayon. Klarong-klaro, galing yan sa mismong roster. Hindi sa kung paano hinawakan ni Coach Gallen. Habang itong Magnolia panay-isip-isip kung paano nila patutumbahin at mas challenging ito sa part ng coach ng Magnolia. Habang si Coach Gallen, nako, kahit magkape lang yan sa bandang gilid or kahit si Chris Ross lang humawak ng core, siguradong panalong-panalo pa rin dahil po yan sa roster. Most importantly dahil kay Junmar. Kumbaga, si Junmar nang taga-drive ng bangka. Sasakay na lang silang lahat. Ganun ang SMB ngayon. Itaga nyo sa bato. Hindi ko team ang SMB. Pero mukhang magcha-champion to. Bilog ang bola pero hindi sa ngayon. Dahil mukhang predictable na resulta. Tsaka sa nangyaring 2-0 game na to, baka nga may wawalisin na naman ng SMB. Judging sa kanilang rotation, hindi naman masyadong malalim ang ikutan ng bola. Talagang malalim lang yung roster. Special mention natin, Terence Romeo, CJ Perez, na nag-aasam ng BPC, Marshall Lassiter, Chris Ross, syempre Junmar Fajardo. Kapag healthy ang mga nabanggit kong players, wala nang tatalo sa SMB. May mali ba sa sinabi ko? Congrats pala sa core ng SMB ngayon. Congrats din sa kanilang win streak sa playoffs. At baka congrats in advance para sa kanilang championship title. Ano masasabi niyo mga kuys? Champion na ba ang San Miguel? Or makakaisa pa muna ang Magnolia bago mangyari yan?